Magandang gabi. Gerald Calzado, pinaka-first breaking news. Bangag noon, bangag pa rin ngayon. Gerald Calzado, Tambaluslos, Crooks Country. Okay, Gerald Calzado ulit Shout out lang muna lahat. Tapos sabi niya, first sa like. Okay. Ang pag-usapan po sa natin sa ngayon ay habang nagpapatuloy itong pag-iinog ng ating mga paghahabol sa katarungan. Lumalabas may bagong balita po na yun pala yung tagabilang ng pera ni Saldico, yung pangalan niya ay si John Paul Mar Estrada at saka si Mark Texay ay nasa Chile. Pinatago doon ni Saldico. Alam mo kasi pag lumabas itong dalawang ito, sila po ang magko-corroborate, magdudugtong sa mga testimonya na sinabi ni Orly Gutesa na retirado ng Sargento sa Marines. Kasi sinabi ni Sargento Gutesa, nung nandun siya, tagabilang ito si Mark Texay at si John Paul Estrada. Na simikat ito si John Paul Estrada na isang altar boy sa Manawag, Pangasinan na naging empleyado ni Saldico at nang nagpakasal siya ay niregaluhan niya ng isang Ford Mustang ang kanyang asawa. Naging asawa na si Vien. Si Vien, si Vien, siguro Mrs. Mrs. Estrada. Ngayon napakahalaga ng papel ng dalawang ito. Kasi pag kinumpirma nila ang kwento ni Orly Gutesa, tapos na ang laban. Huling-huli na at walang kawala si Saldi una. Pangalawang walang kawala, madidiin pa husto si Tambaluslos. Kasi sila nagbibilang bago i-deliver sa bahay ni Romualdez. Siyempre, pag sila nag-deliver, contact nila kung sino ang tagatanggap sa bahay ni Romualdez. At sila makonfirma nila na sila ay tagabilang at tagatanggap para kay Saldico. Ganon kaklase ng papel nila sa nakawan sa pondo ng bayan. Nakakahiya, nakakasuka. Proud ba kayo na magkwento kayo sa kahit kanino na mayaman kayo, marami kayong pera at alam naman natin kung saan nanggaling ang pera nyo? So ito po, sariwain muna natin yung sinabi ni Marcoleta, ni Gutesa. Pagtapos mamaya, pasok natin si Marcoleta at may sinabi siya na tinatago pala sa Chile itong dalawang tao ni Saldico na si John Paul Estrada at saka si Mark Texay. So pakinggan mo natin sandali kung ano itong nakaraan kay Orly Regala Gutesa. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker. Basura, pera sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang... Ito ito magkukonfirma. Si John
Paul Estrada ipapakita ni Lacson at kinumpirma ni Orly. Sana kung ako kay Senator Lacson, ang tanong ko ang tanong niya kasi ito ba si John Paul Estrada? Dapat ang tanong mo, sino ito? Dapat ganoon, open-ended ang question para kung talagang kilala ni Gutesa, masasabi niya at nagsasabi siya ng totoo. Hindi yung pasagutin mo na siya, oo, hindi. Pakinggan natin. Trato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, Anyway, yeah, for the record, anyway, ang kagandahan lang dyan, dalawa ang nagkumpirma. Si Engineer Bryce Hernandez at saka si Erly Gutesa. ito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang palyado nito. Estrada. John Paul Estrada, hindi ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, Yan, mataas ang ori na kinikwento nito kasi nagkikwento na siya kung ano nangyari. Hindi siya pinatanong ng yes or no. ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, kailangan pa rin may group chat basura na yan. tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your Honor. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024 matindi mga testimonya yan. Hindi makakawala si Saldico dyan tsaka si Romualdez. or Yes, Your Honor. hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay At Representative least mapatunayan natin na may mga perang dumarating. Pwedeng kakasuhan sila si Romualdez tsaka si Saldico ng bribery. Kasi Saldico? ang problema natin, hindi natin alam kung anong particular na project yun, ang pera na yun. Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct?
Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige, boss. May- Nangiram meron lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko. Sino? Which is John Paul Estrada and Mark Grabe. Tiksay. Grabe. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is Ang ganda ng tanong. Sino? Pag tinanong mo sino, kung hindi niya alam, hindi niya masasabi. Pero pag tanongin mo yes or no, manghula na lang sa yes or no. Pero ito tanong, sino? Hindi mo talaga masasagot kung hindi mo alam, kung hindi mo kilala. yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa Kilalang receiver. kilala, si Paul, tsaka si Mark. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdideliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon, Sa? yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang, Yung inog na dating kay bahay. Duterte, Yes, yes, inog na kay Duterte na drug lord ko no. Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, Ibig sabihin, inog na din kay Romualdez. nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate. Kailangan pa may labas yung chat na yon. Sobrang lakas na ng ebidensya laban kay Saldi tsaka kay ng Romualdez. delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong Yeah, itanong ating may mga kasama. papakita pa ako isang Ayun, litrato ito pakita si Mark Tiksay. pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksay, Your Honor. Oh, Mark Meron pa Tiksay. ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Ng, Okay, thank you. Thank you, Senator So, Marcoleta. konfirmado. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Concern na concern si Erwin Tulfo kasi AXI-IS congressman siya. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery?
Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo. Now, 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita, Pero mga 15 or 18 na malita ng pera, kada malita, laman 48 million. Yun ang pong dinideliver kay Romualdez kada linggo, tatlong 18, 15, kada linggo. na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Kami ng kaibigan ko si John Aguilar, ni 1 million mula kami. Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to 15 to, Your Honor. yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa Bakit? Iniwasan natin si Bongbong Marcos kaya hindi nabanggit. mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Kunwari ka pa natakot kay Bongbong Marcos. Yung... Kasi sa Region 1, siya pinakamalaking kontraktor ano po, yung pinabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30, DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Your Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi Nakot mo kay napatigil na po Bongbong. ako nung Hindi sa nga, dulo sagutin mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito, pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naalala po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. So ngayon, hanggang dyan na tayo. Gusto ko lang ipakita kung bakit binalikan ko ito.
ay ikukunik ko nga ngayon ito sa interview naman ni Corina kay Marcoleta. At ang sinabi naman dito, yung binabanggit na si John Paul Estrada at saka si Mark Ticsay na tagabilang ng pera, tagatanggap ng pera na hinahatid doon sa bahay niya sa Valle Verde, bahay ni Saldico, ay tinago sa Chile. Sabi Chile sa South America. Grabe naman mga taguan ito. Ako kung tatago sa Bataan na ako, Hermosa lang ako tatago, pero sila sa Chile. Grabe. Matindi. Pakinggan si Camarcoleta. Corina eh. Kasi ngayon, kahit naka-join kami, nagbi-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya yung nagdala ng pera doon sa noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases na Rimowa yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas, yung statement, na wala namang motivation para mameki pa si Gutesa. Why not just follow that lead? Pagkatapos, naging academic din yung Miss Corina, sapagkat alam mo naman, nung tagpo na siya ay humarap na at sumumpa na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Maski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testi pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma ng abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the proper way? Pwede naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila. Okay. Kasi dapat naisip nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Well, I'm very ordinary and I thought of it. So, I hindi, guess, special ka naman. Hindi po. Ako po nakikiangkas lang po ako sa inyong brain waves. Okay, so the other question would be, nasaan si Gutesa ngayon? Where is he? Come out wherever you are, sabi nga nila. We'll take a short break. We'll continue our discussion with Senator Rodan. It's on point. Just minutes ago is, where is Gutesa? Is he in hiding? Is he hostaged? Sana Wala pong nakakarinig. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbago ang isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganun. I can take care of myself. Ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Dinala. Sapagkat 46. Kasi ngayon, kahit naka-join, nandun sa I see. Okay. Nandun sa short statement. Balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Ticsay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada. And Mark Ticsay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa short sa statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon... So ito, ang gusto lang palabasin to ni Marcoleta, sinadya ni Lacson yung pagtigil, nagdrama, para hindi matuntun si Mark Ticsay at si John Paul Estrada na magkukonfirma na silang tagabilang ng pera. Ay, nako, huling-huli si Ping Lacson. Senator, are you cooked? paano ito, Senator? Ang nangyari dito is
Hindi na natin tuloy alam kung paano gagawin natin. Hindi na tuloy kay Romualdez. Ito yung problema ko. Hanggang ano na lang, hanggang ang kakasuhan nila si Diskaya, yung mga kontraktor na iba, at si mga engineers ng DPWH, nawala na yung kaso laban kay ano? Laban kay Saldico, tumakbo pa. So hindi na siya makasuhan. Yung mga tao ni Saldico nandun sa Chile, sa South America. Ngayon, si Romualdez, kakasuhan nandun ng reckless imprudence resulting in plunder. Puta na. Ngayon ako makarinig ng kasong yan Ngayon, pag reckless imprudence, mga kababayan ko, para maintindihan nyo na ibig sabihin, pag nakapatay ka ng tao, dalawang bagay. Sinadya mo, magiging murder kaso mo. Hindi mo nasadya, dulot lang ng init, homicide. Pero namatay, kung nagmamaneho ka na sagasaan, hindi mo sinasadya, ang tawag dyan, reckless imprudence. Resulting in murder. Resulting in homicide. Pero itong plunder, may plunder ba na reckless imprudence? Ibig sabihin ba, ikaw nagkamali ka lang kaya nakakumita ka ng plunder? Hoy! Ombudsman, ano pa yung nagkikwento mo? Nag-imbento ka naman. Dati, bendalo ka lang. Ngayon, bending dalo ulit. Naku, ang puta talaga ito. Wala talaga yung mawawala. Sa buhay na sa Pilipinas nito. Paano na mangyari? Talaga, ang daming problema natin. Hindi na matigil-tigil. Kaya ang suggestion ko na lang is, makinig lang lagi sa lahat ng vloggers at maaninag mo naman kung anong totoo. Pagdating sa 2028, pag-eleksyon, yun lamang ang panahon kada eleksyon na hawakan natin ang kapangyarihan. Tayo na mismo ang humusga. Okay? Dapat hindi yung nakatanggap lang tayo ng 500 o 1,000 o kung magkano na bago ng boto mo. Tandaan mo, ang lahat ng politiko na nagbibigay ay hindi yan totoo sa sarili. Yan po ay magnanakaw po yan. Basta may politiko na namigay ng pera, magnanakaw po yan. Ganun lang po kasimple ang equation. Wala nang maraming tanong po. Okay? So magbabati na lang ako sa mga nanood ngayon. Si Erlinda Vicencio, Loresa Cascara, si Andrea Gueco sa Singapore, Argo, tapos si Lina watching from Taiwan. Okay. So Rihas Al-Kulimbat, Jalaluddin, Mapia Kagawi, Rihas, Marie Rose, good evening po. Gumulo ang hearing dahil sinulot ni Ping Baliling. Butya ka, Baliling. Layo. Kuratong Baliling kasi itong binanatan niya eh. Kaya favorite song ni Ping Lacson Baliling. Cardo sa bukid, to the rescue. Si Mr. Kuratong Baliling. Kuratong Baliling ulit. Tinggas ka sa puti nga baybayon. Gaybien, Gurami, Lina, palaging nagdadrama ngayon si Kuratong resign o kunwari. Diyos halata naman na si Lacson siya nilihis ang investigasyon. Si Valerie Serna, Gibien, Sun God, Nika, wag po kayo magbura, Dr. Toto. Pucha, ikaw rin nagbura ka rin Ponyeta. Kevin Jan, Ponyeta. Kevin Jan, kumusta na si Brother Abs? Yan si Jensen. Di lang bending dalo, attorney, kundi talagang binali na talaga ng tuluyan ng batas. Akalain mo naman ang unang pagbali. Sige, tapusin ko na ito, Helen Baguio, Mercado Cathy, tapos si Marie Rose, strategy ni Ping Baliling at mag-blind item, tapos bibira. Ito naman yung bending dalo niya. I am calling on the ombudsman, politician, Mr.
Boying Remulla, ito lang ang Jesus na masama. Ang alam ko na Jesus, yung isinilang sa sabsaban. Pero itong Jesus, na walang kahisos-hisos, mapahisos Mariusip ka. Nako. Anong ginawa mo? Yung mga ultimong mga tao na nang-apply sa ombudsman na natanggap, gusto mo pa-resignin? Ang ombudsman po, ang trabaho niya ay proteksyonan ang mga empleyado na maliliit na binubuli ng kanilang mga boss. Tapos ikaw mo bubuli ka? Anong trabaho yan? Tapos yung mga bagong hire, mga na-promote, gusto mo pa courtesy resignation? Mga bagong hire? Anong klase ka? Ang katwiran mo dahil hindi mo tao, punyeta! Gusto mo mag-abuso, kaya gusto mo lahat kay kampi mo. Oh, ito. Hindi ko kakampi si Joel Villanueva. In fact, naniwala nga ako nagdakaw yan sa flood control. Pero ang ginawa mo, kunwari ka, nagkamali ka, na kuryente ka, yung pala tamang may desisyon na binasura ng kaso. Tapos sasabihin mo, para lumusot ka lang, binendalo mo, tinawag mo na secret decision. Punyeta ka. Saan mo nakuha yung secret decision na yan? Tapos, ito, alam ko naman, lahat naman ginagawa mo ay talagang walang kwenta. O, sabi na stop na daw. Stop and go. Kumusta? O, sige, okay. Kumusta rin si Brother Abs? Magandang gabi po sa lahat. At, magandang gabi! Ping Lacson!